Nag-aantay ako ng patarget eh. Walang patarget. Patarget sa mga nakatoka sa kainan ng restaurant. Walang patarget. Di ba dapat ang totoo? Kakatapos lang namin ng ng service nyo. Walang pa-target eh. Pero andito yung box sa likod ng yan. After ng service. So nasa likod ng pinto. Oh, walang nangungulit. Nag-aantay ko na may mangungulit. Wala. Walang pa-target. Ang ganda, ang laki ng dito. Ang laki ng church ng CCF. Dito yan sa C5 sa may Tendesitas. Balik ka rito, punta ka rito. Ito yung gusto ng pangangasiwa eh. Dito tayo lahat ngayon. Ang tanong, paano nyo dadalhin yung kapatid? Paano nyo dadalhin yung kapatid? Kung ang nararamdaman nyo, merong hindi tumutulong. Talaga meron po. Bakit? Ano man naisip natin? Kaya hindi tumutulong. Financial, di ba? Kaya pala hindi nakakapagbigay. Yun ang medyo maling deduction. Pag hindi nagbigay ng financial, agad sa tingin natin hindi sumusuporta. Mga kapatid, hindi ba ganin yung nalalaman? Tinawag, karamihan sa atin mahirap. Pero meron kang hindi nakikita doon. Kaya dapat talaga laliman mo. Ang hindi mo nakikita, araw-gabi, idinadaing pala ang gawain. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya sa pagtindig natin, hindi lang pera pinag-uusapan. Hindi lang project ang pinag-uusapan. Dapat madala ninyo sa ganon, tayo lahat. Dalhin natin sa ganon. Tapos, Sisye, Brad Jesse, hindi ko naman binabanggit ang lokal, manggagawa binabanggit ko ha. Pero alam nyo kung saan sila nakalokal, di ba? Ngayon, mga kapatid, iba kasi yung mindset dapat natin. Totoo marami. Kaya nga tayo marami. Tandaan ninyo, do not underestimate yung nagagawa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong maging mga mangmang. Huwag kayong magpakamangmang. O 5:17, lagay mo nga. Kundi, unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Tama? Okay. Ito ngayon, marami. Tingin nyo ba ang Diyos naglalagay ng marami na hindi nilalapatan ng dami din natin? Makinig mabuti sa argumento gusto ko buksan kasi kailangan naming magkakaintindihan tayo lahat eh. Kung naniniwala tayo, bawat bagay na nangyayari sa atin, kalooban ng Diyos, huwag tayong maging mga, sige, ilabas mo ulit yung talata para maintindihan lang natin. Ang sabi po doon, huwag tayong magantay ng matagal. Kasi hanggang ngayon di pa lumalabas eh. Alam nyo, kaninang umaga pa kayo kumain naman tayo ng maayos. O, sige. Di ba mga kapatid? Kundi, unawain natin kung anong kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin? Isa sa obligasyon natin, unawain kung anong kalooban ng Diyos. Tama mga kapatid? O ngayon, kalooban ng Diyos pala lahat ng ibinababa sa atin. Una kagad tanungin natin, kung hindi buo ang alam natin, kalooban nga ba talaga ng Diyos o hindi? Kung kalooban ng Diyos, alam mo yun, susundin mo na ngayon yun. Nandun na ngayon, di kalooban. Tama mga kapatid? Tingin nyo ba, maglalagay ang Diyos na hindi niya lalapatan ng bilang natin? Kasi siya gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Alam nyo kung kailan nyo lang masabi na hindi po nalalapatan? Kasi merong hindi gumagalaw. Kaya ngayon, yung enkargado, tignan mo yung KNC servant mo, tignan mo ngayon yung level 2 mo, tignan mo ngayon yung diakono mo, tignan mo ngayon yung diakonesa mo, titignan mo ngayon ang group servant mo, titignan mo. Kung hindi lahat yan gagalaw, kaya nga sabi ko sa inyo, nag-target tayo. Kung meron pa natirang tiktik dito, bahala ka sa buhay mo. Ito magbabanggit naman ako ng figure eh. Mga kapatid, yung Zoom account ninyo, lalo na kung may alam kayong kalaban tayo,
Kasi hindi nagbubukas ang camera yan, papasok, babaguhin niya na yung pangalan. Kukuha ng pangalan ng kapatid para alam niya. Kaya dapat kayo mga sekretary, i-check nyo. Gumamit ng pangalan yan. Kung officer yan at nagpo-post ng ganyan, ay, mag-usap muna tayo. Baka kasi meron na tayong kasamang officer talaga. Kasi officer na nakikita ko doon ng mga pangalan eh. Baka kasi ganyan na po ang kalooban nyo. O ngayon, pag nakita natin ngayon, yung kasama natin, merong hindi gumagalaw, isa kagad sa obligasyon natin, mga kasamang enkargado, pagalawin natin para sumasapat. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito target natin. Pag merong lokal, kasi eksakto lang eh, pag merong lokal kulang, ikaw ang salarin. Diba sabi ko nakaraan linggo? Ganun din po yung principle na yon. Pag hindi natin napagalaw lahat, mga kapatid, kasi dapat iisa na talaga direction natin, iisa tayo ng paggawa. Oo, may trabaho kayo. Opo, meron kayong pangangailangan. Pero dapat alam ninyo itrato. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang ganda ng paksa, di ba? Nalinaw yun ang gusto. Pero hindi ko sinasabi sa inyo mag-resign kayo. Dapat alam nyo lang kung ano itrato gawin ninyo. Ang nangyayari, nung namili na sa panahon, kung ang Diyos ba pipiliin o ganito, nakakalungkot yung iba. Talagang nagawa pang hindi dumalo ng... So, yan ang mga ginagamot natin. Kaya tayo ganito nag-uusap. Siguro may imagine ninyo na kapag tayo lumalaban na sa isang laban, napakasarap sa pakiramdam. Habang umaabante tayo, walang naiiwan lahat, sabay-sabay tayo umaabante. Yun ang goal natin. Yun ang goal natin. May kidirak, may target ka, Lunes pa lang bukas. Pagdilat ng mata mo ng alas 12:01. Brad, grabe ko naman. Doon nagkumpisa ang araw eh. Nila, pero tayo, paglubog ng araw, di ba? Kaya paglubog ng araw, lumagpas sa deadline nyo eh. Naghahanap kami ng remittance, talaga hindi na po. Pero mga kapatid, alam ko naman nasa kalooban natin lahat. Lagi natin gustong bumawi, di ba mga kapatid? Kaya lang wag lagi bawi ng bawi. Huwag natin namang hamakin yung kabutihan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pinatatawad naman ako kahit nagkakasala ako. Andiyan naman ang Diyos. Hindi na maganda yon. Hindi na po maganda yon. So ano gagawin natin? So kung halimbawa, Lunes pa lang. Mindset natin lahat. Tulong-tulong tayo. Thursday, sarado. Ang lokal, Brad. Baka mamaya, di ba? Isa na natin na kagad yun na. Para tis habol na lang. Biyernes, Sabado, tapos na tayo. Hindi na magpo-post si Brad Bobby. Oh, Brad Rino, ang Central District, 20 taon ako destino dyan. Alam ko, ang diwa ng mga officer dyan, hindi nagpapabaya. Lalo na, si Brad Danton, saka si Brad Richard nagsabi, ay opo, Brad Bobby, matagal naman na po kayo na destino rito. Parang kagad ganun. Sabi ko, patay na pala ako kami ni Brad Jimmy nito. Pagka hindi nakatugon to, kami na ni Brad Jimmy ang ano nito. Sabi ko, pero sabi ko naman, napatunayan naman na natin yan matagal na panahon. Kaya, sana tulong-tulong tayo. Dinandyan na. Iset ninyo. Para nang sa ganun, Thursday pa lang, tapos na kayo, yung Biyernes, Sabado, Linggo ninyo, iba na yung harapin natin uli. So, kahit tayo mga kapatid, pansinin nyo, may tinawag sa atin, hindi naman nakapagtapos. May tinawag sa atin, hindi naman kailangan kasi yun eh. Though merong a little advantage, pero tayo, ang Diyos kasi pag tumawag, diakono, tumawag nagmamanggagawa, hindi naman kami lahat nakatapos. Pero bakit? Pagdating sa management, doon nyo nga lalo makikita na hindi tayo ang gumagawa. Diyos ang gumagawa. Kaya dapat yung ating pagpaplano sa lokal, pakikipag-deal sa lahat ng mga kasama natin, make sure lang lahat, pag humagbang yung isang paa ng kasama natin, lahat tayo habang. Pagka isa, huwag mong gawin dalawa. Baka mauna ka, hindi naman ikaw nangunguna eh. Iba naman nauna sa sobrang bilis ng takbo, walang dala-dala. O di gawin natin, sabay-sabay tayo. Dahil pag binuhat mo yung isang pasanin, maganda talaga sabay-sabay. Alam nyo na yun, inalimbawa ko na sa inyo yan mga kapatid. Dapat sabay-sabay tayo. So kay Dirac yan mga kapatid. Ngayon, yung schedule natin sa Morong, sino pala pupunta ng Morong sa linggo? Zone 1. O ngayon, sabi ko po, di ba may face-to-face meeting tayo? Yung Zone 1, mag-enjoy kayo mula, sinusukat na no?
Gusto nyo maaga kayo pumunta ron, alas 8 pala ng umaga, para lumangoy na kayo ng lumangoy. Kaya lang, pagdating ng alas 7, sa pagod, baka tulog naman kayo. Baka hindi na kayo madumalo ng meeting. O, magpapaset up kami ng ano nyo doon, ha, mga kapatid. Baka mamaya talaga sa pagod nyo, gaganon-ganon na kayo sa meeting. Ianda nyo din naman. O, maligo na kayo, 2 o'clock ang check-in ninyo sa hotel. Eh, di maligo na kayo ng alas 8. O di kain na kayo ng tanghali, alas 2 matulog kayo, pagdating ng alas 5, gising na lahat. O di exercise na. Ay, teka muna. Bura. May ipapadala po kami na mga magpa-facilitate ng team building. Kasi baka mamaya pupunta kayo sa Morong, nagtinginan lang kayo, Brad, kumusta, Brad? Tapos yung pagkamustahan yung nagkikita lang. Pagdating sa pagkain, kumustahan uli. Dapat pag pumunta kayo ron, ligpit ang gamit, team building kagad para ma-enjoy natin. Nakuha niyo po mga kapatid. So may pupunta po dyan na mangunguna. Ang nangunguna po si Brad Anton, nag-volunteer na. Di ba? Sinabi mo kanina yan, di ba? O, siya yung unang magpapasayaw sa inyo, talagang gumagano, exercise kayo. Oras po niyan mga kapatid, pagdating niyo po doon, kung magkasundo kayo lahat maaga, pwede nyo namang gamitin po yung buong paligid. Kaya lang yung gamit nyo, i-secure nyo. Kasi 2 o'clock pa yung check-in niyo. Ngayon, ang out nyo, alas 12 ng kinabukasan. Ngayon, pwede naman kayo magpa-extend kung wala naman. No? Pwede kayo mag-stay ron. Ngayon, kaya ko nababanggit, di ba meron tayong Morong? Meron din naman tayong nakaschedule sa Salud. Tama? Meron din naman nakaschedule sa HOC. Umorder pa ba kayo ng pagkain sa HOC? Baka naman, kasi may lokal, nung kumain kami, nakalatag sa harapan namin, KFC. Bagay, hindi ko na sinisi kasi nga naman, alas 11 para magbubukas yung HOC. Kumambyo kagad. Siyempre, pakakainin nga naman yung babautismo, alas 10 kumakain eh. Alangan namang aantay mo pa yung HOC, gutom na yung mga nagpalubog na sa bautismo. O di, at least mga kapatid, nandyan lahat yan. Nandyan na. Marami pa po, pati po yung dapat gawin ng pangangasiwa, dalhin natin yung kapatid doon. Di ba mga kapatid, gusto na natin talaga pumunta sa Apalit. Namimiss natin yun eh. Regular na punta natin. Kaya lang hindi po pwede. Tama mga kapatid? Ini-schedule yun. Hindi kasi kasya. O ngayon, gusto nyo magkasya tayo lahat, linggo-linggo? Hindi, yung totoo. Gusto natin pumunta mga kapatid? O ano gagawin? Kailangan buo yung bubong, di ba? Buo yung convention, tama? Madaling sabihin. Tama, mga kapatid? Okay, sige, ito na po. Makinig na po mabuti ha, mga kapatid. Magbabago tayo po ng strategy, pero hindi tayo magbabawas. Kumbaga, gaya ng sabi lagi namin sa inyo, pag ang pihit ng pangangasiwa, pag ganyan, punta tayo ng ganyan. Pag sinabi ng mga katulong ng pangangasiwa, dito tayo, dito tayo. Pag sinabi ng nangunguna sa atin sa division, dumiretso tayo. Kasi, iisa ang pinanggagalingan ng direksyon. Agree kayo doon mga kapatid? O ngayon, ganito gawin natin. Matandaan niyo po yung pinag-usapan natin tungkol dun sa sityo. Mag-a-adapt tayo. Mga kapatid, lahat kasi ng distrito sa Metro Manila, binigyan po ng sityo. Kaya lang, may ginawa po ngayong paraan kung paano po ang goal, tuloy-tuloy pa rin siya, pero hindi agad bulto. Hindi bulto. Bakit? Kasi merong inilagay sa mas una na dapat natin bigyan. Okay, ganito po. Mga kapatid, napapansin ninyo, kayo lahat, malibang kundi kayo tuloy na dumadalo ng SK, ha? Mga kapatid, nakita namin yung attendance, ang daming di dumadalo sa SK. Nakita nyo po, mga kapatid, pagpasalamat natin, nape-play nila yung mga sityo-sityo, tama? Ang sityo natin, may higit 40 na. Tinatayo yung tuloy-tuloy. Meron lang po hindi natapos, kaya nga pinatake over sa atin. Ngayon, mga kapatid, wala ba kayo napansin, napakaganda ng lokal? Ang ganda, di ba? Pero wala ba din kayo napansin, bakit dun sa kabundukan, nagagawa natin magpatayo ng magandang lokal? Tanungin nyo, kanino galing yan? Hindi ba sa kapatid din? Huwag niyo sabihin, basta lumitaw yan. Galing ba yan sa pinagtutulong-tulungan ng mga kapatid o hindi?
pag ba itinayo ang isang sityo, sino nakikinabang? Yung kapatid dun sa lugar na yon, tama? Hindi ba kayo nagtataka? Tinatayo ang isang lokal lang nakikinabang, nagagawa natin napakaganda ng lokal sa bundok, pero sa patag hindi. Na yung patag na yon, nandun yung convention center. Nakuha niyo po? So, kung priority sa priority lang, alin ba dapat unahin natin? Yung nakikinabang, na tuloy-tuloy pa rin naman, gagawin naman natin yon, hindi naman nawawala yon? O, yung dadaluhan ng marami, kagaya natin, kasama tayo. Di ba? Nakuha niyo punto, mga kapatid? O, ngayon, baka makalimutan nyo lang yung binanggit ni Brad Anton. Huwag nating ipulpito yung relay station, huwag nating ipulpito yung mga ganyang mga malalaking project. Yung mga dumidistino, pulpito, kaya pulpito salita, alam nyo naman, pulpito. Madalas, ginagamit yan pag nagsasalita. Nauso lang naman yung table nung Zoom na. Di ba? Nakikita nyo po ang pagkakaiba. Pero, the fact, yung talagang isa pa rin bagay na hindi mapapasubalian, nagsasalita tayo sa mga kapatid. Yung pagsasalita natin, mga kapatid, mag-iingat tayo. Hindi pa rin natin naman pinipilit ang sinuman. Kaya lang, pag dumistino kayo, huwag kayong magbaba sa destino. Huwag po. Hindi yan ang usapan natin. Huwag niyong ito share natin, pero huwag yung mga kapatid, yung pong relay station natin, ganda ng paliwanag pa, 30 minutes talaga kinuha ang paliwanag. Di ba sabi ko sa inyo, kung matatandaan nyo, the best schedule na gagawin nyo is magpatawag kayo sa lokal. Sino ipapatawag nyo? Yung pong alam ninyo na makakatulong talaga ng higit. At yung mga interesado na nakapakinig, nag-volunteer siya. Alam nyo ngayon ang kapasidad ng lokal. Alam nyo kung sino yan. Ipatawag nyo po sa lokal. Kagaya ng ginawa po namin sa isang lokal. Kanina, umaga, nagpatawag kami. 42 ang invited. 22 lang ang dumating kasi karamihan umuwi pala ng probinsya. Hindi ko na babanggitin ng lokal. Ngayon, nag-commit sila, awa at tulong ng Diyos. Dahil yun naman po, pili na kapatid na kinausap. Ganon din sa inyo, pili, na alam ninyo makakapagbigay. Ngayon, habang nag-uusap tayo, word of mouth, may nakakarinig, mag-i-interest yung iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang si Kuya nagte-texto, ano tinuturo? Tulong-tulong tayo. Kapatid ka, tumulong ka. Ano may tutulong mo? Bahala ka. O ngayon, yung convention center, mga kapatid, ganito po gawin natin. Matandaan yung sityo, nilagay natin sa dulo. Okay. 1, walang pagbabago sa relay station. Ang relay station, anong approach natin? Gaya ng sinabi ko po sa inyo. May nag-limit na, nakita ko ang percentage, mga kapatid. Kung i-divide ko ang porsyento, para may idea lang kayo, kasi hindi ko kailangang ipakita sa inyo, hindi pwedeng ipakita. Ang figure no nakita ko po, mga kapatid, kung 2 months natin tinatarget yan o 3 months, hahatiin mo yan sa 12 na linggo, ang remittance pa lang po natin, kahit 1% wala pa. So, supposed to be, may target tayo weekly, di ba? So, okay lang yun. Sa start lang naman yun eh. Tingin ko mayroon pa mga lokal na hindi pa talaga ibinababa. Pero mga kapatid, gaya ng sabi namin sa inyo, sabay-sabay tayo ng paggalaw. Walang maiiwan. Hindi yung dadalaw kami ni Brad Jimmy sa isang lokal, o kumusta po yung relay station? Ano po yung relay station, Brad? Wala po sa amin binabanggan yan. Pati ho sityo, wala. Nakikita lang namin sityo sa sa TV. Ganda, lokal. Wala pang binabasa nyo? Wala. Ayan. Makikita nyo, mga kapatid na mga servants. Tandaan ninyo, sa inyo po yan at sa kalahat ng mga kausap ng nakaraan, nasa inyo na po ang bola. Pagulungin ang bola, huwag niyong itago. Dahil hindi maibibilang ang score nyo kung hindi nyo yan na-shoot.